Okay. Ma'am, isang magandang gabi po sa iyo. Kamusta po kayo ngayon, ma'am, after election? Okay, anyway, kaya kinakabahan ako. Kasi After finally, my God, nasolo ko rin yung interview. Diyos ko, sa tagal-tagal natin magkasama, almost 2 years na. Pero at least, finally, nagkaroon ako ng chance na kahit pa paano magkaroon tayo ng question and answer. Una, syempre, during the time ng barangay election, naging busy tayo kasi kahit paano, marami tayong nadiskubre na mga tao na gusto rin palang maglingkod katulad natin. So ako naman, bilang isang maratamundong na ang gusto ko at adikain ko ay makatulong, syempre nagbigay lamang tayo ng moral support sa ating mga kababayan. Na which is nakita ko naman na natuwa ako kasi overflowing dahil ang dami pala at hindi natin inakala na halos lahat pala talaga tayo gusto nating makatulong in our own way. At ako naman, syempre gusto ko lang din sila igabayan, bigyan ng support. At the same time, congratulations sa mga nanalo. Lalo na dun sa mga incumbent na na-retain pa rin sila at dun sa mga bagong barangay chairman at mga kagawad. Kasi kahit pa paano, mabibigyan pa talaga sila ng time, mabibigyan pa sila ng chance na maituloy nila yung programa. At yung mga bago naman, ma-implement nila at ma-impormahan nila yung mga tao para doon sa mga bagong programa na gusto rin nila idagdag para sa kanilang mga kababayan. Magpapalakas loob sa mga natalo nung eleksyon na pero gusto din pero nila maglingkod sa bayan. Alam mo, actually, ang sakit nung natalo. Pero, syempre, naranasan ko din yun. Kaya lang, ano yun gawin mo siyang inspirasyon at dahilan na hindi porket hindi ka nakaupo, hindi ka nakikilos. Dapat bilang isang tao katulad natin, gusto pa rin natin ipagpatuloy yung buhay natin, di ba? Dahil meron tayo kailangan tulungan, meron tayong pamilya na gustong bigyan ng magandang kinabukasan. So, yun yung magpapatuloy sa atin na ituloy pa rin natin yung laban. Right after election, ma'am, ano yung mga ginagawa mong activity? Right after election, sa totoo lamang, ako yung na-pressure kasi ang daming gustong makipag-collaborate sa atin para sa programa. Sabi ko nga, naku, ano ba naman kayo, mayor? Parang hindi naman ako yung mayor ngayon. Pero gusto lang nila makipag-collaborate, lalo na dun sa mga programa na gusto nating maibaba sa bawat barangay, like yung benefits sa mga senior citizen. Magkaroon ng talagang parang routine na ng food feeding program para sa mga kabataan every month kasi nga gusto ko pag nagkaroon ako ng food feeding program sasamahan ko na siya ng pagtuturo ng moral values para sa mga kabataan. Tapos sa mga senior citizen naman na maisa-isa natin yung mga programa para sa kanila, yung maitutulong talaga natin direkta sa mga tao. Kamusta yung activity ngayong araw dahil halos araw-araw yung activity mo, Ms. Marla? Kumusta po yung mga activity ngayong araw? Actually, today, kasi nag-start tayong mamigay ng bigas. Kasi yun nga, nakita nating basic needs talaga ng mga tao na nakita ko rin, syempre, kung may bigas ka nga naman, kahit konti lang yung ulam mo, makakasurvive na yung pamilya. So, yun yung naging way para sa akin na makita ko na umpisahan natin sa pamimigay ng bigas. Bumaba tayo sa mga tao, makita talaga natin yung sitwasyon nila, makita talaga natin kung ano yung pangangailangan. Yun nga, kailangan talagang mabigyan ng atensyon yung pagkain, lalong-lalo na sa pamilya. Kasi nakita nyo naman kanina, di ba, yung bigas pa lamang. Akala ko parang bola yung pinapamigay ko kasi talagang grabe. Ano yun? Oo, ano yun sa kamay ko, yung 3 kilong bigas. Actually, yung 3 kilong bigas kanina, yung pinamigay natin, dinurado naman yun. Kasi gusto ko naman, pag sinasaing pa lang, mabango na. Parang ulam na kaagad. Hindi ba yun yung mga issue na sinasabi baka yung mga katulad niya, buti binanggit mo yung magandang ratio ng mga bigas dahil mostly na-issue yung mga binibigay daw ng mga katulad ninyo mostly NFA or hindi makain o hindi makain daw. Dinurado yung binigay ni Mama. Ganun ba? Yung issue kasi mabuti yung nabanggit mo na maganda yung klase ng bigas na pinamigay mo ngayon. Oo naman, kasi actually, syempre kung gusto naman natin makatulong, talagang sana man lang yung standard rin para sa tao na makakain talaga. Hindi ko naman pinipintasan yung ibang nagbibigay, pero kung ano yung kaya natin, pero dapat naman, nandun sa standard ng tao na pwede naman natin ipagmalaki. Katulad nung dinurado, kahit na sabihin pa natin, baka sabihin nila mahal, ang social naman yan, ang mahal ang binigay. Pero kasi yun yung nakikita ko na magiging makakabuti rin para sa kanila. Kasi sabi ko nga, sinaing pa lang, kahit pa paano, parang may ulam ka na. At saka at the same time, ma-feel naman nila
Ano pala, pwede pala tayo bigyan talaga ng Dinorado. Kumbaga maganda pala yung treatment na binigay sa atin. Kumbaga special din. Ating mga senior citizen na makapagpahinga din, lalo na yung mga talagang supporters natin na sumasama. Tapos makapagbigay din ng time sa pamilya dahil di ba dumaan din yung undas. So syempre nagdasal din tayo. Binigyan ko rin ng time yung mga lolo at lola ko na mabisita naman sila. Ma'am, ano naman ang pakiramdam na ikaw ang tinaguriang superhero ng mga senior? Binansagan. Binansa. Ano po masasabi niyo na? Ano bang feeling? Feeling? Parang gusto ko na talagang mangyari. Gusto ko na talagang makita. Ganun kasi yung mukha ko eh. Nung Sa tarpaulin pa lang, ma'am, napakaganda. Sabi nga ng anak ko, Superman, gumaganon pa eh. Pero hindi, nakakatuwa ng feeling. Kasi hindi naman natin goal yan eh, na ako mabansagan ng ganyan. Nung lumabas ako, hindi ko naman naging goal yan na may itawag sa akin. Actually, wala akong ganong plano. Pero siguro dahil kahit papano nakakatulong tayo somehow, na-appreciate ng ibang tao, yung mga talagang grateful sila na natutulungan. Syempre ako grateful din ako dahil na-appreciate ng mga tao yung ginagawa natin. So kanino po mo po ba narinig yung superhero na yan? Actually sa mga senior citizen Senior talaga. citizens talaga. Nung una nga parang hindi ko masyadong pinapansin kasi iniisip ko, naku, masyado naman baka expectation too much. Pero lagi nilang sinasabi na, iha, wala pa kasi nakagawa niyan. So hayaan mo na kami na ibigay namin sa iyo yung appreciation na gusto rin namin maramdaman. Kaya thank you so much sa mga senior citizen dahil alam po ninyo, mahirap lalo kayo dahil kayo bilang isang senior na may problema pa. Ako naman, kahit papano, natutuwa ako kasi nakakatulong ako sa paraan. Pero bang possible ba kaya na makita natin hindi lamang sa gawa, pati sa physical na kasuotan? Diyos ko, how I wish naman, my God. Ano, china-challenge nyo ba ako? China-challenge nyo ba ako? Pag ako nabawasan ng 30 pounds, baka pwede ko nang magawa yun. Ma'am, following question po. Ano po masasabi niyo kasi meron po tayong mga senior citizens na na-expect po nila na dadalawin niyo po nila kayo? Dadalawin niyo po sila? Dadalawin ko sila. Siyempre, definitely, dadalawin ko yung ating mga senior citizen. Lalo na yung talagang mga nangangailangan ng mga senior citizen natin. Talagang pasensya na po kayo na siyempre may time lang po tayo dahil siyempre kailangan isa-isahin din po natin. Ako kasi tuwing bababa ako sa mga bawat senior citizen natin, kinakausap ko talaga sila, binibigyan ko sila ng time na masabi ko rin yung sasabihin ko and at the same time sila rin. Para yung pagbaba natin, maging kumbaga may attachment pa lang maramdaman nila once. So definitely, bababa po ako sa inyo. Ma'am, ano pa po yung mga karagdagang plano para sa mga senior citizen? Alam mo, karagdagang plano, ang gusto ko talaga madala ka lahat ng senior sa beach. Ay, Gusto ko may talaga. Kasi ang parang feeling ko, parang yun ang kulang eh. Yung maramdaman ba nila na ma-relax man lang sila, ma-feel nila yung nature. Yung pala, ako pala yun, ako pala nakakaramdam nun. Pero kung pag nandun sa, yung nararamdaman nila, siguro nararamdaman ko na rin dahil nga sa sobrang dibdiban talaga yung ginagawa ko para sa ating mga senior. Na feeling ko, yun yung kailangan nila at gusto ko talaga magampanan. Nag-iisip nga